may kumakalat po ngayong issue about kay Kalingap Jomar na may nagsasabi na kaya daw hindi pumunta si Carla sa event which is a birthday ni Jackson dahil nga daw minanyak ni Kalingap Jomar. Alam naman po ng marami na si Kuya Val ay medyo joker. Kadalasan hindi po niya sinoseryoso yung mga sinasabi niya kasi happy person si Kuya Val. So madalas po ay puro siya biro. Pero syempre minsan may mga biro na hindi rin po nakakatuwa. Guys, always consider the impact of your words. So, hello po mga kalingap, welcome back sa ating channel. So, ngayon po ay meron tayong pag-uusapan. At ito po ay tungkol kay Kalingap Jomar and kay Carla as you can see naman sa ating thumbnail. Bali, may kumakalat po ngayong issue about kay Kalingap Jomar na may nagsasabi na kaya daw hindi pumunta si Carla sa event which is a birthday ni Jackson dahil nga daw minanyak ni Kalingap Jomar. Sa mga ganitong klaseng issue po ay kailangan natin maging maingat kasi ang mga binibitawan po natin paratang sa isang tao ay maaaring makaapekto o makasira sa pangalan, trabaho at tiwala ng tao. Lagi po nating tatandaan mga kalingap, hindi porket may nag-post online, may nagkalat ng balita ay totoo na. Bilang manonood po, mas mabuti na antayin natin ang buong kwento at mas maganda kung ang mismong involved sa issue ang magsasalita. Sa totoo lang mga kalingap, ang reputasyon na inaabot ng ilang taon para mabuo. Pero kayang-kaya pong sirain niya ng ilang segundo lang dahil lang po sa fake news. Kaya bilang manonood po, mas mabuti na bago tayong humusga, alamin natin ang buong katotohanan. Dahil hindi po natin alam minsan ang epekto ng mga post, ng mga fake news, or ng mga comments. Pwedeng ilang segundo lang po ang kapalit ng pagpo-post nyo. Pero ang kapalit naman po nun sa taong sinisiraan nyo ay ilang taon. So, sa totoo lang po, ang nakita natin na kumakalat ngayon ay isang post ng isang babae po. At nakita nyo rin naman po sigurado yun sa Facebook ni Kuya Val. And ayun nga, pinagbibintangan si Kuya Val na sinabihan daw si Kalingap Jomar na minanyak si Carla kaya hindi daw po nakapunta sa birthday ni Jackson. Pero personally guys, sinubukan kong maghanap ng clips or video ni Kuya Val na kung may nasabi po ba siya talagang ganun and wala po akong nakita. Pero para sa akin po, kung totoo man na si Kuya Val ay talaga pong may nasabi na ganun, hindi po talaga siya magandang pakinggan. Alam naman po ng marami na si Kuya Val ay medyo joker. Kadalasan hindi po niya sinoseryoso yung mga sinasabi niya kasi happy person si Kuya Val. So madalas po ay puro siya biro. Pero syempre minsan may mga biro na hindi rin po nakakatuwa. Kaya po sa mga viewers natin na minsan kung may ma-offend man po sa jokes ni Kuya Val o kahit sino man po ng kalingap, valid yun kasi may kanya-kanya po tayong humor, pag-iintindi or mindset kaya hindi natin pwede invalidate yung feelings ng ibang tao. Pero wala po tayong nakita na kahit anong patunay na si Kuya Val po talaga ay nagsabi ng ganun. Actually, nag-live din si Kuya Val and eto kumuha ako ng isang clip lang, short clip lang po ito para mapanood nyo at kay Kuya Val mismo nang galing na hindi daw po totoo yun para lang malinaw. So, panoorin muna natin. Sinabi yan, marami at sinabi ko daw na ganire, marami daw akong nababasa at narinig na hiwalay na daw po kasi ang Jomcar. Kung sinabi yan, hindi ko sinabi yan hanggang 10 minutes lang tayo. Short live po kasi ang So ayan mga kalinga, pwede kayo pumunta sa mga videos and live ni Kuya Val para po kung gusto nyo rin po na kayo mismo ang makanood nun. Pero short clip lang ang kinuha ko. So ayun nga, nanggaling na po kay Kuya Val na hindi daw po niya yun sinabi. So fake news po ang nagpapakalat na sinabi daw po ni Kuya Val yun. Pero para lang po malinaw sa lahat, ayan, hindi daw po sinabi ni Kuya Val yun. So ang tanong po ngayon, ano ang purpose na nag-post na yun? Bakit po ninyo kinakalat na si Kuya Val ay nagsalita ng ganun? So ito medyo na yung issue po na to medyo tumutulad sa issue ni Kalingap Edu noon, yung mga ganyang paratang. Nakakalungkot mga kalingap kasi kahit ano
ay ibibintang at gagawin po ng mga anti or ng mga bashers para lang sumama ang image ng Kalingap, no? Pero ayun, sana may mga konsensya pa rin po ang ganyang klaseng tao. Sana wag po tayong ganun. Kasi kagaya po neto, ihalintulad na lang po natin sa issue na to. Yung issue po na ginagawa nyo ngayon ay hindi lang isang tao ang naapektuhan. Dalawa sila, si Kuya Val at si Kalingap Jomar. Hindi lang po pangalan ang sinisira nyo, kundi tiwala rin po ng mga nanonood. Sinasaktan nyo din po ang mga damdamin ng mga nagmamahal doon sa tao. Nakakapagtaka lang po, no? Yung nagkalat po kaya ng post na to, kanino po ba kayo galit? Kasi grabe naman po ang inyong galit to the point na gagawa pa po ng kwento at sisiraan yung tao. Saan po kaya kayo humuhugot or ano po ang pinanggagalingan ng galit nyo? Yan na po kasi minsan ang nakakalungkot ngayon no? Kapag may ginagawa pong mabuti si Kuya Val, si Kalingap Rab, o sino man po ng members ng Kalingap about charity o kabutihan, yung iba no comment. Mag-comment man sila, hahanapan po ng negativity. Kesyo kulang, for the content, ba't binablog pa, ginagamit na naman. Pero kapag nananahimik po sila, ginagawan po natin ng issue. So, hindi na nga po natin na-appreciate yung mga kabutihan na ginagawa nila na bukal po sa kanilang puso, sinisiraan pa po natin sila. So, minsan nakapagtataka po, saan sila humuhugot? Saan nang gagaling yung galit po nila, no? Lalo na kung hindi naman nila personally kilala si Kuya Val o sino mang members ng Kalingap na tinitira po nila. Pero yung galit nila sa tao, grabe. Di ko lang po maintindihan. Wala po ba kayong ginagawa sa buhay na kinakabisi nyo para magkaroon pa po kayo ng madaming time gumawa ng mga kwento ng kasiraan ng isang tao o ng Kalingap? At ang dami-daming nagbibigay ng oras sa Kalingap para lang siraan sila. Ano po bang napapala natin sa ganyan? Bukod sa nai-stress din naman kayo, ano pong meron? Bakit ang tiyaga-tiyaga po ng iba na siraan ng Kalingap? Guys, always consider the impact of your words. Kasi maaaring sa inyo nga po ay wala lang po yung sinasabi nyo. Pero sa tao pong involved doon sa sinasabi nyo, ay may epekto po yun. So, ayun lang mga Kalingap. Alam ko naman po ang mga solid viewers ng Kalingap since day one. Alam po nila ang paniniwalaan nila sa hindi. Alam nila yung totoo sa hindi. And marami po sa atin na nakakakilala kay Kuya Val at hindi po gagawin ni Kuya Val yun. So, ito naman po ang ating next topic. Siyempre si Carla. Dahil big deal na naman po na hindi naka-attend si Carla sa birthday ni Jackson. Ito mga Kalingap ay sariling opinion ko lang po. Sariling observation at naiisip ko lang naman po ito. Siyempre may kanya-kanya naman po tayo dyan. Pero para lang po sa akin, hindi po dapat binibig deal kapag ang isang member ng Kalingap, lalong-lalo na po ang K-Angels ay hindi nakakapunta sa event. Hindi natin siya ginagawan dapat ng issue kasi unang-una po sa lahat, hindi naman po natin alam ang dahilan kung bakit hindi po sila naka-attend. May kanya-kanya tayong buhay guys. Hindi araw-araw libre, hindi araw-araw kayang pumunta o gawa ng paraan. So, kung di po natin kayang intindihin po yun, syempre, mas okay kung mananahimik na lang po tayo kaysa kung ano-ano po ang ginagawa nating kwento, kung ano-ano pong kino-comment natin. Tapos hindi naman po natin kilala yung tao personally. Kumbaga nanghuhula lang po tayo ng mga sasabihin natin. Minsan po kasi nasasanay yung iba na kapag hindi po nakita sa event yung isang tao, it's either gagawin nila ng issue, iisipin may tampuhan or problema sa Kalingap, or ibabash na po nila. Pero para po sa akin, hindi po ibig sabihin na hindi nakadalo ang isang tao. Negative po ang ibig sabihin nun. Mas okay po siguro kung hindi tayo gumagawa ng sarili nating kwento. Kumbaga, privacy na din po yun sa tao. Lagi nating tatandaan mga Kalingap, hindi po porket nakikita natin sa social media yung tao, alam na po natin at kilala na po natin siya. Sabi ko nga po sa inyo, kahit makita nyo pa po ng 2 hours, 3 hours ang isang tao sa camera, hindi nyo po makikilala ang personality niya. Sabi nga po, 'di ba, lagi may kasabihan na makikilala lang po natin isang tao once na nakasama na natin siya sa iisang bahay. So hindi natin pwede i-judge yung tao based lang sa 1 oras, 2 oras, 30 minutes na nakikita natin siya sa camera, kahit araw-araw pa po 'yan.
napapansin ko din na bakit ganun, no? Minsan lahat ng galaw, plano, iniisip nung idol po natin or nung sinusuportahan natin, gusto natin malaman. To the point na minsan hindi po natin alam na nasasakal na po natin yung tao. Na napipressure na po siya dahil sa atin. Minsan, ang laki din po ng epekto nun sa kanya, hindi lang niya pinapakita. So, maging considerate po tayo sa feelings din po nila kasi tao lang din po sila. Alam niyo mga kalinga, para po sa akin, hindi po dapat maging basehan ng pagiging loyal, pagmamahal, at pagiging tapat ng isang tao sa kalingap dahil lang hindi po siya nakapunta ng event. Pwedeng yung iba po sasabihin okay lang kung once, twice, thrice na nangyari yun, pero ilang beses na kasing nawala si Carla sa mga event. Pero sabi ko nga po sa inyo mga kalingap, wala kasi tayong alam sa mga reasons nila o ni Carla, kaya hindi tayo pwedeng magbintang o gumawa po ng kwento. Lalong-lalo na po kung yung mismong may event sila Kalingap Rab, wala lang po sa kanila. So bakit po natin binibig deal yung ganun? Bilang viewers, minsan nakakalungkot kasi kayo pa po minsan ang gumagawa ng issue, kayo pa po ang nagpapastress, nagpapalala ng sitwasyon na kung tutuusin wala naman po talaga dapat. Syempre nakakalungkot lang din po kasi kapag may mga nangyayaring ganyan, marami rin po naapektuhan. At syempre kahit siguro ngayon maliit lang po yung issue, after ilang weeks, days may issue na naman. Kapag nagpatong-patong po kasi yan guys, dun sa tao na tinatarget nyo, hindi nyo po alam ang epekto nun sa kanila. Lalong-lalo na po yung mga Kalingap Angels na hindi naman po sila vocal para sabihin yung nararamdaman nila. Di sila kagaya ng ibang vloggers talaga na kahit papano kayang magsalita. Kaya be mindful guys sa mga sinasabi po ninyo, kino-comment po ninyo. Dahil para po sa atin minsan wala lang po yun. Pagtapos natin i-type, pagtapos natin i-comment, wala lang po sa atin. Pero dun po sa tao na ginaganon natin, kapag nabasa po niya yun o ng pamilya po niya, hindi niyo po alam yung sakit, yung epekto nun sa kanila mentally. Kaya mag-ingat po tayo kasi minsan ilagay din po natin yung sitwasyon natin sa kanila. What if yung kamag-anak niyo po ang ganyanin, anak niyo or partner niyo, ano po kayang ma-feel natin, 'di ba? Kasi kadalasan yung mga negative comments parang hindi po siya pinag-iisipan eh. Hindi ko po kasi talaga maintindihan minsan kapag ang isang tao galit na galit doon sa taong tina-target nila. Hindi ko maintindihan pag hindi natin sila kilala personally, saan nanggagaling yung galit, saan hinuhugot yung ganun. Kasi di naman natin sila kilala, wala silang nagawa sa atin personally. So, 'di ba, para magbigay tayo ng mga oras para gawan sila ng kwento, sirain yung buhay nila. Parang hindi po ba kayo nanghihinayang sa oras na binibigay nyo na imbis na sa family nyo na lang ibigay or hindi na lang po kayo magpaka-stress? Kasi sa inyo rin naman po may epekto yun, nai-stress din naman po kayo. Pagka may mga sumagot po sa mga comments nyo, nai-stress din kayo doon, 'di ba? So minsan tayo rin ang gumagawa ng mga bagay na hindi din natin gusto. So, para po sa akin mga kalingap, ang simple lesson ko lang naman po dito ay, ang karakter ng tao ay hindi dapat binubuo ng chismis. Lagi po nating tatandaan mga kalingap, ang opinyon ay pwede po nating baguhin. Pero ang reputasyon po na nasira natin ay mahirap na pong ayusin. So, paalala lang din po ito sa mga viewers natin, bashers man po sila o hindi. General na din po sa buhay po natin. Mas maging matured po tayo lagi. Isipin po natin lagi ang impact na ginagawa natin o ng sinasabi po natin sa tao. Huwag po tayo makikialam, makikisawsaw sa isang bagay na kung tutuusin, wala naman po tayong ambag or hindi naman po talaga tayo involved. Sana lagi pong maisip natin na bago natin gawin yun, what if tayo po ang nasa sitwasyon ng tao. So, ayun lang mga kalingap. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ito ay based lang po sa aking naiisip, opinion, may kanya-kanya naman po tayo dyan. And syempre kayo din po, free lang po kayo na magsabi and mag-share din po ng opinion nyo about din po dito. And again, thank you so much guys sa patuloy at malakas na suporta po ninyo sa Kalingap, lalo-lalo na kay Kuya Val, kay Kalingap Rab, kay Tita Edna, and sa buong Kalingap po. So sa mga Jomcar po dyan, ayan, alam ko na nai-stress din kayo pag may mga ganyang issue, pero wag niyo po silang masyadong alalahanin. Ang mahalaga is okay po ang Jomcar, okay kayo at masaya po kayong viewers nila. Hindi po talaga mawawala ang mga bashers o ang mga taong
panira sa buhay. Kaya dapat tayo na lang po mismo ang mag-a-adjust or magpakatatag kaysa masira din po nila tayo. So ayun lang, thank you so much po and God bless us all.